po dahil doon sa mga una ninyong panayam sa media, nabanggit nyo po na nasa kamay ng mga Marine itong si Orly Guteza. Pero may paglilinaw po sa panayam din sa Philippine Navy kung saan under itong Philippine Marine Corps at sinasabi nila na wala daw sa kanilang kustodiya po, Kong Mike. Well, actually, Admar, sa una't sa lahat, ako'y siyempre nirespeto natin kung ano man yung mga binanggit ng ating Philippine Navy at kung meron mang nanggaling na pahayag mula sa Philippine Marines. Kasi siyempre, alam mo, medyo siguro, no, hindi rin naman maganda dahil medyo mapolitika tong usapin na to. Maraming mga anggulo na lumalabas, maraming batikusan. And yeah, of course, as an institution, talaga namang dapat hindi sila ma-involve. Ako lang naman, ang binanggit ko, ito yung impormasyong aking natatanggap. Ito yung impormasyon na nare-relay sa akin. Dahil wala din naman akong direct contact kay Sergeant Gotesa. Bagamat ganon, sa akin naman palagay, hindi naman to usapin ng bring me, di ba? Yung sa party, di ba? Bring me this, bring me that. Hindi naman ganito itong contest eh. Ang akin is, may sinabi si Sergeant Gotesa, kung batay doon, nakikita nilang may kahalagahan at dapat pang imbestigahan, sa akin palagay, dapat yun ang tingnan nila. At kung meron man na kailangan na paglilinaw pa sa Sergeant Gutesa o nais silang patawag, ako, ang aking paniwala, nandiyan naman doon sa kanyang affidavit, yung kanyang lisensya, nandun yung kanyang address, siguro magandang ipadala doon at doon din sa Philippine Marines. Kung sakali man, bagamat hindi maaring wala sa kustodya nila, pero naniniwala naman ako na maaari nilang matunton. Kasi kung ako talaga, Admar, hindi ano hindi ganoon kadali sa akin eh. Hindi direct ako siya nakakausap, hindi ko siya wala akong nakakausap sa kanyang pamilya, kundi dumadaan din ako sa mga tulay na nagbibigay lang ng mga impormasyon o kundi kaya nagbibigay ng pahayag kung ano yung kanyang kondisyon. Ako naman kasi ang aking magmula ng Senate Committee presentation sa kanya, yun lang ang tanong ko kung kamusta siya, kung safe ba siya, kung okay ba siya. Siyempre, yun naman ang ating unang kailangang bantayan para sa taong to dahil binanggit ko nga, Admar, sa lahat ng naging testigo dyan sa investigasyon, yang taong yan ang walang interes. Lahat ng lumabas sa investigasyon nila, may kinuwang pera, bilyon-bilyon, kasama sa kontrata, may hatian. Itong si Gutesa talagang puro, walang pinagperahan to, hindi kasama sa sindikato to, hindi kasama sa usapan to. Yung kanya pananaw lang niya para sa bayan. Na nakikita niya, ito pala yung pera na dapat sa flood control, ito pala yung pera na sinasabi sa korupsyon, na nagugulat sila dahil napakalaking halaga ang nakikita nila sa bawat panahon. Opo. Kong, sa huling impormasyon na nakuha nyo po, ligtas po itong si Guteza kasi meron ka ring nabanggit sa panayam na merong tumawag sa iyo na media na parang tinambangan o pinagbabaril ba? Ano ba yung kwento noon na Kong at yung latest information mo about sa kalagayan ni Guteza? Yes, actually, Edmar, tama yun. May tumawag na kaibigan sa media at nung binanggit yun, nagulat din ako. Ang una kong ang tanong is, ano yung source? Nung nabanggit na medyo talagang credible yung source, ibig sabihin, hindi naman kwento-kwento lang at meron din namang, kumbaga, din na posisyon. Nung mabanggit sa akin yun, sinubukan kong tumulay ulit at pinatanong ko kung kamusta ba siya, anong nangyari, anong sitwasyon, nakabalik nga sa akin, hindi, anong oras di ba? Bago makarating yung impormasyon at binanggit nga na siya naman daw, meron ngang umaaligid at nasa kote ng Marines, pero hindi ko alam kung ano yung detalye, hindi ko rin alam kung ano yung intent, pero ang importante sa akin doon, walang nangyari sa kanya. Opo, at kung ito nga po ay nakuha nyo po yung mga impormasyon na ito, ibig sabihin. Maaaring ganun, Admar, kasi nga kung ano man yung intention, kung meron kumbaga kung sinistake out siya, tinitingnan kung nasan siya, kung ano bang ginagawa niya, kahit na kung hindi nila pinapahalagan yung sinasabi nito, o sa tingin nila walang kwenta yung sinasabi nito, o sa tingin nila kasinungalingan ang sinasabi ni Sergeant Orly Gutesa, hindi sila aabot sa ganung mga hakbangin. Kaya tama yung binanggit mo, Admar, na medyo talaga namang maraming nabahala doon sa mga binangga. Kung
paano nila inaayos yung bilyong-bilyong pera, hindi lang daang milyon, nilalagay sa maleta, dinideliver kay Saldico doon sa, una, no, doon sa bahay niya talaga sa Valle Verde. Pagkatapos, i-deliver doon sa bahay niya sa Shangri-La, sa Horizon, sa BGC. At matapos noon, i-deliver daw kay Speaker Martin Romualdez. So, kay Sergeant Orly Gutesa lang ang nanggaling ang ganitong impormasyon. Opo, balikan ko po yung issue po doon sa notaryo. Kung meron po ba kayong nakikita na parang hinahype, na para bang dinudungisan yung kanyang kredibilidad, at mabigat ba tong issue ng notaryo doon sa bigat ng kanyang testimonya na talagang pinanumpaan, pinagtatanong siya doon sa Senado at nagawa naman niyang depensahan ang kanyang pinanumpaang salaysay, Kong? Kung nakita mo naman, Admar, kung di ba kumbaga sa tao, walang ano to, walang dalawang yung nauutal o makikita mong direkta yung kanya mga sagot kung ano yung nangyayari. Maraming kwento pa nga si Sergeant Gutesa na wala na dun sa sulaysay niya dahil hindi na naman kailangan na sigurong kasama. May mga sinasabi pa siyang operasyon sa media. Nasabi ko, Sarge, wag na sigurong kasama yan kasi hindi na naman yan kailangan dyan sa issue. Mga operasyon na ginagawa. May mga nabanggit pa nga doon sa ibang ahensya ng gobyerno, hindi lang sa DPWH. But nevertheless, Admar, yung dito sa usapin ng notaryo, nagtataka lang ako kasi sa akin, Admar, no, nung pinapakinggan ko, sinubaybayan ko yung Blue Ribbon Committee hearing, dalawang tao ang talagang labas ang pangalan. Si Mark Teksay at si Paul Estrada. Sila yung nagsasabi, at sinabi din to ni Sergeant Gutesa, sinabi din to ni Yusek Alcantara, hindi ko lang ma-recall kung nabanggit ni Yusek Bernardo, pero nare-recall ko, sinasabi nila, ang tumatanggap ng pera ay si Mark Teksay at si Paul Estrada, dinideliver nila. So, ibig sabihin, maraming alam tong mga taong to kung sino ang nagdi-deliver ng pera. Kasi natanongin ko Sergeant Gutesa, sabi niya, ang dami sa dumadating na pera, pero hindi ko naman alam kung kanino galing. Ang nabanggit nga lang niya na medyo nasabi niya, no, na aktual ay si Congressman Eric Yap. Pero sabi niya, linggo-linggo may dumadating na pera, araw-araw may dumarating at linggo-linggo sila nagdi-deliver almost 3 times a week. So, kung titingnan mo, ito yung dalawang taong kumakamada sa buong operasyon ni Congressman Saldico na nung panahon na yun ay chairman ng Committee on Appropriations. Sila yung nagpopondo sa lahat ng proyekto ng gobyerno. Hindi pinatawag. Walang ginawa. Tapos binanggit din ni Sergeant Gutesa, may 90 na personnel si Congressman Saldico na naka-assign. Marami doon ay ex-Marines, meron doon mga active na mga police, meron doon mga active na Air Force, or at least active mga aktibong sundalo under the Armed Forces of the Philippines. Wala din pinatawag. So nagtataka ako, bakit napupunta kay Gutesa na malito, yung notaryo, yung ganito? Di ba dapat kung nais talaga nating resolve itong problema at makita talaga natin kung ano ang punot dulo ng lahat, sundan natin yung sinasabi ni Sergeant Gutesa. Ngayon, kung sasabihin ng mga kasama niya, hindi totoo yan, o walang sinabi na sinungaling ang sinasabi ni Sergeant Gutesa, di doon tayo magdebate. Pero ang importante, dito yung sinasabing daan kung ano nangyari. Para bang, kumbaga, Admar, no, sinabi ng tao, dito ho yung magnanakaw umakyat sa bakod na to, 3 po sila. Ang nakita ko ho, itong taong to. Tapos ang tinatanong, paano kayo umakyat ng pader? Hindi naman kayo makakit. Para bang nalihis dun sa issue ng ang nangyayari, nagpunta sa detalye na wala namang connection at walang ibig sabihin sa buong kaso ng korupsyon at flood control projects. Masyado bang nakikita mo ba masyadong makapangyarihan yung impluwensya na umabot sa punto na nalilihis itong issue na ito? May nakikita bang ganyan na naka-impluwensya dito at parang nakatutok at actually technical lang siya doon, tapos parang ipinagmuka na dahil mali o peke yung pirma, automatic lahat ng kanya mga sinasabi ay peke? Ako, hindi ko lang nakikita, Admar. Sigurado ako. Sigurado ako. Kasi yung tao, nagpunta ng notaryo. Tayo, Admar, pagka nagpunta tayo ng notaryo, nagbenta tayong lupa, nagbenta tayong kotse, hindi naman natin alam, di ba, papanotaryo natin.
Isipin mo, nagpunta siya ng notaryo, mag-isa siya. Hindi namin siya sinamahan, walang sumama sa kanya, wala siyang kasamang abogado. Yung kanyang salaysay, pinanotaryo niya. Ang mabigat doon sa notaryong to, hindi lang naman ngayon to. Dahil marami ding kung naalala mo, Admar, si Attorney Romy Macalintal lumabas. Sabi niya, sandali lang. Yan din yung notaryo na ginamit ko sa pag-file ko doon sa BSKE petition namin sa Supreme Court. At ito rin, ang notaryo, mismong pirma na nandun sa Department of Tourism sa TIESA. Na nakapirma pa nga dyan ay si Administrator Mark Lapid. So, ang punto ko dito, bakit biglang dinideny ng notaryo? Pipikiin ba ni Gutesa yung seal? Pipikiin ba ni Gutesa yung rubber stamp? Di ba yung rubber stamp, ang daming detalye nun eh. Kung kailan ka naging abogado, kung anong visa ng yung notaryo. Pwede nga siyang walang notaryo eh. Umattend lang siya sa Senate Committee hearing, under oath naman siya. At yun namang notaryo, walang visa. Supreme Court decisions na nangyari dyan na yung mga ganitong mga pagkakamali, hindi ibig sabihin untruthful. Ang Department of Justice, si Attorney Martinez, si Prosecutor Padulyon, ang ating yung ating Prosecutor's Office, sabi na walang epekto yan. Isipin mo, mapabaliktad mo yung notaryo para lang mawalang bisa yung salaysay ni Gutesa at sabihin na peke. Napaka ano ba yung ginagawa nilang storya para mawalang bisa yung salaysay ni Gutesa, napakagrabe. At nagugulat ako dahil nga ang sa isip ko lang, Adman, no, Pilipino tayong lahat. Itong nangyari sa bayan natin, ayaw na natin to eh. Masyado na lumumba na lumba. Hindi lang to politika. Yung sinasabing 25-30% na hingian yung ghost project na talagang zero, walang ginawa. Siguro ngayon lang to nangyari na yung kabuang gobyerno talagang minapya. Lahat ng proyekto, lahat ng departamento, may mga porsentuhan na pinag-uusapan. Kaya ang akin, parang nagugulat ako na makikita mo nga, no, pagka nag-post sila, Gutesa, sinungaling, mali, falsifikado, grabe yung mga trolls. Grabe ang ginagastos ng pera. So sigurado ko, hindi ko lang nakikita, sigurado ko, Admar. Dahil kung ikaw Pilipino, kahit anong kulay mo, pink ka man, makapink ka, DDS ka, pulahan ka, siguro naman dapat ang paniwala nating lahat, itong problema ng korupsyon na nangyari at nakikita natin, dapat ihinto at dapat may maparusahan. Opo. Hinarap po ba or inibitahan po ba itong si Gutesa doon muna sa yung sa issue doon sa korte na sinabing peke ang pirma? Ang sinabi ng korte, ngayon ko lang naman nabasa, ang sinabi daw nila, inibitahan. Hindi ko alam eksakto kung saang address binigay, kung na-receive ba ni Sergeant Gutesa. Dahil ang impormasyon ko hanggang sa ngayon, kung siya naman ay bibigyan ng summons at kung siya naman ay imbitahan ng Blue Ribbon Committee o ng independent commission, yung investigation nila na ginagawa sa ICI, i-attend naman tong taong to. At wala naman siyang dapat itago. Kung ano naman sinabi niya, ganun lang din ang dapat niyang sabihin. Sa akin nga, Admar, yung binanggit niya na sa Senado, para sa akin ay sapat na eh. Para gamitin na nilang batayan, para palakihin pa yung investigasyon at gamitin din lang ebidensya kung anumang kasong isasampa nila. Opo, and naimbitahan ba siya? Kasi yung mga nagsalita doon sa Senate Blue Ribbon, inimbitahan din. At talagang yung kanilang naging mga pasabog, yung kanilang mga naging testimonya, siguro, hindi naman isinapubliko, for sure, inulit yon kasi doon din pinagbasehan yung, yung rekomendasyon na maghain ng reklamo ang ombudsman. Naimbitahan ba itong si Gutesa maliban sa Senate Blue Ribbon Committee? Sa akin, wala akong impormasyon tungkol dyan, Admar. Yung Blue Ribbon Committee lang ang aking alam. Nung ang na-recall mo after the Blue Ribbon Committee hearing, tapos sinabi ng DOJ, hindi nagpunta si Sergeant Gutesa, nung aking chinek, ang nangyari pala ata, nag-usap si Secretary Boying Rimulya at si Sergeant Gutesa na, pumunta ka para dun sa Witness Protection Program. Pagkatapos ata, dahil nga nung nagsalita Sergeant Gutesa na hindi na niya kailangang yung Witness Protection Program o yung protection ng kustodya ng Senado, hindi na siya nagpunta the next day. So, yun lang yung impormasyon nakuha ko eh.
To be honest, Admar. Pero ang paniwala ko naman, kung siya may imbitahan, yung prinsipyo at paninindigan ni Sergeant Gutesa ay mananatili at siya ay magtutulong at magpa-participate kung ano man ang investigasyon. Parang ano po ba ito, red flag, Kong Mai? Kasi lahat ng mga nag-testimonya doon, kumbaga parang umusad yung ang investigasyon doon sa mga naging pahayag nila. Ano, umabot nga sa punto na nakasuhan pa. Pero itong kay Guteza, mabigat din itong pahayag. Bakit hindi kaya kasing bigat yung kanilang treatment dito? Alam mo, Admar, ang problema kasi natin sa ICI, katulad na nabanggit na ng marami, hindi transparent eh. So hindi ko alam kung anong nangyayari, kung anong mga naging presentasyon. Yung Blue Ribbon Committee naman, ano ba, 2 linggo nang huminto, magmula nang lumabas sila Sergeant Gutesa at ang mga ibang opisyal ng DPWH. So hindi natin malaman, pero alam naman natin, Admar, na ang mga taong bayan nagmamasid at naghihintay. Sa palagay ko lang, okay na yan. Nagumalaw na sila. Siguro dapat, sa akin, Edman, no, pabilisin pa ng kaunti. Hindi naman kailangan kasuhan, pero magkaroon sana ng hold order. Yung kung magkakaroon ng emergency power law na ma-hold lahat ng asset, lahat ng pag-alis ng mga tao. Kasi pag tumatagal yung investigasyon o ganito, naglalabasan ng pera eh. No? Naglalabasan ng kung ano man yung mga nanakaw siguro. Yun ang tingin kong isa sa mga hinaing ng taong bayan. As to the transparency, kailangan yon. Kasi hindi natin malaman kung ano talaga nangyari at sino yung mga dapat kasuhan. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, Kong, ano po yung mensahe nyo sa taong bayang nakikinig? Kasi marami pang mga katanungan tapos biglang stop yung investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Parang ang nakikita nila saglit lang, meron ba silang parang iniiwasan or tinatanggal muna yung pressure or meron bang naratibo na parang ganun yung mga kumakalat at talagang atat yung ating mga kababayan kasi dito sa ICI hindi naman isinapubliko, hindi rin naka-livestream. Noong sinabi nila magla-livestream, medyo na late pa nga kasi meron pa daw asikasuhin. Ito namang sa Senate Blue Ribbon Committee, mabibigyan naman ng tsansa yung magkabila, ano, na mayroong nasa majority, meron ding sa nasa minority. Kumbaga, ang tingin nila mas independent pa nga yun or mas maging patas pa nga yung investigasyon doon tapos biglang nawala na lang na parang bula. Tapos ngayon, sinasabi na naman na sa kalagitnaan po ng November. Ano po mensahe nyo sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga development na ito, Kong? Well, una, Admar, yung mga nabanggit mo, talagang yan ang hinaing ng lahat ng tao. Unang-una, nais sila maging transparent ang ginagawang investigasyon ng ICI, yung Commission on Infrastructure. Pangalawa, siguro sa Senate Blue Ribbon Committee, magpatuloy talaga. Magpatuloy. At siguro yung naratibo, tama yung mga binanggit mo naman, may kanya-kanyang pananaw eh, no? Etong grupong to, iba pagtingin, o itong grupong to, iba pagtingin. Tingin ko ho, dapat umabot na tayo sa punto na magkaisa tayo. Kung ano man kulay mo, kung ano man yung paniniwala mo, kung ano man yung iyong pananampalataya sa politika, santabi muna natin to. No? Ayusin natin ng gusto, sino ba talaga nagkamali? Sino ba talaga mga kasama? Ano ba talaga yung perang ninakaw nila? Siguro, Admar, hindi maiwasan ng konti yung politika dahil di ba merong sinasabi, pagka na umabot sa ganito, mananalo si ganito, pagka naman umabot sa ganyan, dapat hanggang dito lang. O, tingin ko, Admar, baka dapat isang tabi na natin yan eh. Ayusin na talaga natin to dahil masyadong lumala talaga ang sitwasyon ng ating bansa. Yung pagtaas ng peso, nakikita natin, palala ng palala. Ang mga negosyante talagang nagsasalita na bigat sa mga nangyayari. So ito yung panahon na talagang dapat magkaisa ang bawat Pilipino. Pati sa rally, no, Admar, may pinapanawagan naman ng rally, iba-ibang grupo na naman. Sabi ko, dapat siguro, isang grupo na lang. Diba? Isang tabi natin yung kung kanino tayo kakampi. Ang kakampi natin ngayon, ang bayan. Ang kakampi natin ngayon, yung kinabukasan ng ating mga anak. Ang kakampi natin ngayon, ay wag nang maulit to. Dahil pagka ito naulit pa, o patuloy na mangyayari sa ating bansa, na parang nagpikit mata lang tayo at pinabayaan natin, ang kawawa naman yung mga anak natin eh. Ang kawawa naman yung mga henerasyon na darating sa darating na panahon. 30 taon na siguro, Kadmar, more or less, sa politika, no? 30 taon na ako nandyan. Ang nangyari sa ating bansa, palala ng palala.
And siguro ito yung panahon na talagang grabe ang nakita kong pagkalala ng pagkasindikato. Dati may sindikatong isa, dalawa, maliit na grupo dito. Ngayon yung gobyerno na talaga, yung nangyayaring pagpunduhan sa lahat ng proyekto, sila na talaga yung naging sindikato. Sino ang contractor dito? Sino ang contractor doon? Kaninong pondo papasok? Saan pupunta? Magkano hatian? Ito yung bagay na dapat nating hintuin. Ito yung bagay na dapat nating resolbahin para na lang, wag na ho sa atin, wag na sa politika natin. Pero sa kinabukasan ng ating bansa at ng ating mga anak. Kong, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Admar, maraming salamat.